Yung mga boss, Toyota Hiace Super Grandia. Kakapitan ko siya ng pag-light projector. Pakita ko lang sa inyo. So ito yung Hiace natin na Super Grandia at ito yung original pag-light niya. LED type. Yan. Okay. Check natin sa kabila. Yan yung stock. Ito yung headlight niya. Yan yung itsura ng ating Super Grandia. Okay. So ipakita ko naman sa inyo yung ikakabit natin na projector light. So ito yung GPNA pag lamp projector. Yan, ito yun. Okay. Tapos check natin yung pinaka projector natin, no. Oh, my card pa siya. Ito yung pan Toyota. Yan, kung makita nyo. Okay. So ito yung may kasamang high and low. So dito, tingnan natin kung mapapagana natin yung high and low niya kasi projector type din itong headlight niya at LED type na rin. Okay? So ngayon, kailangan nating baklasin yung bumper. So ito, kailangan nating bunutin yan. Yan. Kailangan natin itong tanggalin. Pagka magkakalas tayo ng bumper, ay parang hindi na kailangan. Isang buo nga pala yan, kahit hindi na. Okay? So yun, subukan natin kalasin or kahit hindi na siguro. Check natin. Kung kayang dukutin dito, yan, maluwang kasi naman dito maluwang. Kaya tignan natin. Okay, malalaman. Yan yung itsura niya. Okay, so titestingin muna natin yung yung pag-light. Okay, titestingin ko muna yung headlight at pag-light natin. Check natin ha. Yan yung pag-light. At ito naman yung headlight. High beam, low beam. Okay. Tapos ito yung pag-light. Yan. Tapos check natin yung hazard. Okay, all goods. So check muna natin yung pag-light. Tingnan natin yung lakas ng ilaw niya. Yan yung pinaka-ilaw natin ng pag-light. Tapos i-check natin yung comparison nung unahin ko muna ang isang piraso dyan. Tapos pakita ko sa inyo yung comparison nung liwanag nung stock at saka yung upgrade na pag-light natin. Patayin ko na muna. Okay, so nakita nyo naman yung stock na ilaw natin na LED. So yun yung lakas ng ilaw niya. Yun na yung pinakatodo niya. Kumbaga sana yung pinaka-maximum na yun. Okay, so checking ko muna kung kaya nang dukutin or kaya nang or babaklasin pa natin yung bumper. Yung mga boss, sinubukan ko na yung tinester ko na yung dito, yung headlight socket. Ito yung mga ito. Ay wala talaga ako natagpuan na source para mapagana natin yung high and low nung ating projector lens. Tapos ito, tinestingan ko na direkta mismo. Okay, so dito, tinestingan ko na yan dito, pinatong ko yan dito. Yan. Pinatong ko yan dito, itong ating ilaw. Tapos, kumuha ako ng positive trigger dito sa battery. Kasi may linya ng battery yan dito eh. So, yun. Tapos, tinestingan ko yan dito, negative switch. Tapos, tinestingan ko naman itong isang pirasong ito ay nakalagay sa negative. At tinestingan ko din dun yung kabilang wire. Dalawa kasing wire yan eh. Ayan, ito kasi walang polarity yan, negative, positive, baligtaran yan. So, inuna ko muna, positive switch yung yung isang wire, nilagay ko sa rekta sa positive. Tapos itong isang wire nito, tinrace ko dito bawat isang wire, ay walang response sa high and low. Tapos, tinisingan ko rin ito ng negative, pag ganyan. Tapos itong kabilang wire, sinundot ko naman doon. So, positive trigger naman ang hinanap ko, wala ring response. So, ibig sabihin, ang pwede lang natin gawin dito sa projector lens na ikakabit natin ay magdagdag tayo ng wire para sa switch. Okay, ang gagawin na lang natin dito, papabili na lang ako ng switch. Dito natin ilalagay sa part dito. Para kung gusto niya ng i-high and low,
may separate siyang button bukod dito sa pag light switch. Yan, pwede ditong ilagay, pwedeng dito or dito. Yan, sa baba. Okay, ganun na lang gagawin ko. So, kailangan kong kalasin yung bumper para may align ko ng ayos yung paglight at makapaglinya ako ng wire. At ang wire na gagawin ko ay maglilinya ako papunta dito. Dito ko na i-standby yung wire para meron na tayong switch na papunta sa loob. Standby lang yun. Lalagyan ko rin ng socket connector. Okay? So, kakalasin ko na muna. Unahin natin na itong mga to. Yan, yung mga clip na yan. Pinupush lang naman yan. Ayan o. Okay? So, kakalasin ko na muna. Kalasin na muna natin to. Tapos, bawat kalas natin sa ibabaw, dito natin ilalagay yan. Kung saan tayo nagkalas, doon natin ilalagay yung mga clip or mga tornilyo na kinalas natin. Yan. Sentro sa gitna, sa ibabaw. Yan. Tapos ganyan lang. Ipunin lang natin yan. Tapos itong mga tornilyo na to. Tapos ito, tornilyo, 4 lang yan. Sa 2, 3, 4. Pag nakalas nyo na yung 4 na yun, doon naman tayo sa mga gilid. Yan. Tapos dito mga boss, meron ditong tornilyo eh. Kailangan yung kalasin dito. So ito naka-overlap. Yan, kailangan yung kalasin na rin. Itong dalawang ito. Dahil naka-overlap yan. Yan. Itong dalawang ito. Tapos ito, kakalasin natin to. Yan. Kakalasin natin, are. Yan. Iyon. Ito ang kakalasin natin mga boss. Kapag unahin natin itong dalawang tow hook cover. May tama na naman ako. Ayan. Pagka nakalas nyo na yun, sisikwatin nyo dito. Ayan. Tapos, tutulungan nyo kalasin itong panikwat na plastic. Yung. Ayan, ganyan. Okay. Tapos yan, meron pa yan tornilyo dito. Sa 2, 3. Okay. So, yun, ang pagkakalas niyan. Tanggalin muna natin to. At baka matapakan. Lagay muna natin dito yan. Okay. Tapos dito, tanggalin ulit natin yung mga tornilyo dito. Basta tunahin yung tanggalin yan dito. Yung sa panghila niya.
Yan yung tatlo naman, ihiwalay nyo yun doon sa tornilyo ng apat. Yung apat para dito sa ibabaw. Magkaiba ang setup nun. Yan. Okay, pagkatapos nun, tanggal na yan, hanap ulit tayo. May mga tornilyo pa yan dito eh. Ayan, katulad dito oh. Tatanggalin nyo pa itong nasa ilalim. Papakita ko sa inyo mamaya kung alin yung mga tinatanggal ko pa. Marami itong tornilyong GL na ito eh. O yung Super Grandia. Ito. Kailangan yung tanggalin na rin. Diskarte nyo na kung paano nyo kakalasin. Basta kailangan nyo makalas. Tapos meron yan tornilyo na number 10 o GIS na tornilyo. Ito sa ilalim. Iyon. Tanggal. Tapos yun, ito pang isa, kakalasin pa. Okay, so saan pa? Check pa natin dito sa ilalim. Oh, may mga tornilyo pa dito. Pero kitang-kita nyo naman na dito sa ilalim kung ano yung mga kakalasin nyo. 3 clip dito sa gilid. 2 tornilyo sa gitna. Bali, 3 din doon sa kabilang gilid na clip. Tapos dito sa gilid dito, clip lang, madali lang ito. Dito sa gilid dito, sa fender, clip lang itong maliit. Sinisikwat lang yun. Wala tong tornilyo dito. Tapos itong pinakamaliit na ano na ito, dito lang natin ilalagay. Ayan, banda rito. Oops, open. Dito na sa gilid. Tapos dito, yan, panikwat lang na ganito ang kailangan natin dyan. Tapos dito, sinisikwat lang yan. O, diba? Tapos maggugulong na tayo sa ilalim. Okay, gugulong na tayo sa ilalim para matanggal na natin yung clip at tornilyo dito. Dali lang nyo namang makita yung dito. Dito, 3 clip lang. Makikita nyo naman agad yun dito pagka sumilip kayo sa ilalim. Yan, nakadalawa na ako. So ito, pangatlo. Medyo matigas ka ha. Okay, nakuha ko na yung 3 dito sa gilid.
Tapos isang tornilyo. Yung abot ko lang. Dalawa kasi ito nasa gitna eh. Yun. O, di ba? O, dito na tayo sa kabila. Bali, 3 tornilyo at, 3 clip. Isang tornilyo. Ayun, nakuha ko na. Kuhain ko na rin yung tornilyo dito sa gitna. Yung isa pa. Yun. Tapos, clip na lang ulit. Yun. O, di ba? Ay, sikip. Sikip ako. Yan. Okay, isa na lang tornilyo. Clip. Isang clip na lang kailangan makalas. At pwede na natin tanggalin yung bumper. Okay, all goods. Ilan ito? 6 na clip at 2 tornilyo sa gitna. Tig-3 clip doon, 3 doon, 2 tornilyo sa gitna. Itong pang gitna natin ay... Okay, pakita ko na sa inyo yung mga kinalas ko. So, dito sa ibabaw, unahin natin ito, cover, mga pinupush lang na clip yun. Tapos sunod nung pagka natanggal natin, 4 na tornilyo. 1, 2, 3, 4. Pagkatapos nun, kalasin nyo ito, yung cover dito. Tapos angatin nyo dito yung pinakang grills. Aangatin nyo yan dito. Kasi kailangan nyo tanggalin muna to para masungkit nyo dito. Kasi naka-overlap yun eh. Kita naman sa video kanina. Tapos pagka inangat nyo yung puros clip lang yan, pagdating sa dulo, tulungan nyo lang ng panikwat na plastic. Tapos, release na lahat yun. Ito nga, itong grills na to. Yan. Okay? Tapos, pagka natanggal nyo na yun, 3 tornilyo. 1, 2, 3. Tapos dito, tanggalin nyo yung cover dito. Yan, may tornilyo pa yun dyan. Yung 1, 2. Okay? May tama ako sakit. Tapos dito sa gilid, sinisikwat lang na clip yun. Tapos yan, iaangat nyo lang yung pinakang clip na yun. Yan. Same lang din yan doon sa kabila. Tapos sa ilalim, pag sumilip kayo dyan sa ilalim, makikita nyo na lahat yung mga tornilyuhan dyan. Okay, ayan o. Katulad dito, yung mga clip dito, dun sa kabila. Tapos dito yung tornilyo, ayan. Tapos dun sa kabila. Okay, 3 clip, 2 tornilyo sa gitna, tapos 3 clip din dun. Okay? So ayan, kakalasin na lang namin yung bumper na yan. Tapos ay ayusin ko na rin yung install ng pag-light. Okay? Tara, kalasin na muna natin. Okay, kalas naman na yung mga ano yan, mga clip. Ang tigas Ganun lang pagkakalas niya. Yung. Tapos meron pa yung hook. Tapos dito, meron ditong pinipress. Allen press. Yan. Tapos dito, mga sakit lang yan. Ito lang mga kinakalas dyan. Ay, matigas. Yung. Yan. Pagka nakalas nyo na yun, dito. Okay na yan. All goods na yan. Wala nang ibang kakalasin dyan. Okay. So, ipakita ko lang sa inyo. Okay, nakalas na namin mga boss. Ang mga kinalas ko lang dyan, wala na dito sa ilalim. Okay? Wala na dyan lahat. Ang kinalas ko lang dyan, syempre ito yung hose. Ito yung para sa nozzle dito. Yung sa washer ng headlight. Tapos dito, plug-in socket lang yan. Pagka natanggal nyo na yung 1, 2, tapos ito,
Wala na kayong ibang kakalasin dyan. Okay? So, yan na yun. Tapos, pagka ako'y nagkakabit ng ano dyan, ng busina, nakita nyo na yun doon sa aking nasa video. Kinabitan ko ng busina, 4. Dito na ako naglagay ng ano yan, ng bracket. Yan, yung tornilyo na yan. Isang haba yun. Maglagay lang kayo ng tornilyo dyan, baon. Gis na tornilyo. Tapos dito sa ilalim, doon kayo maglalagay ng spacer. Yan, nakaganon. Tapos nakabilagbag yan na ganon, papunta dito. Tapos yung bracket nun, saan nga ba ako naglagay ng bracket nun? Nalimutan ko na. Parang dito ata. Dito nag-attach ako ng bracket dito, tapos dito sa gitna. Tapos yun, inihilira ko na dyan yung Bosch Europa or Megasonic Roots or kahit na anong busina, kasya yun dyan. Kasi ang clearance ng bumper natin hanggang dito. So kahit Bosch Europa, Megasonic Roots, or mga basta kahit matataba na busina kasi yan dyan. Basta dito. Magpasak lang kayo ng tornilyo dyan, mahaba, hanggang dito. Yan, balagbag. So yun lang, yun lang naman. Tapos ito na yung bumper natin. Yan. Ito lang yung kinalas ko dyan. Pinepress lang ito. Tapos ito yung mga sakit. Yan. Tapos yan, dito ko na ikakabit yung ating pag-light. Tapos yung ano niya, yung wire niya. So itatap ko na lang dito, negative, positive. Pati doon sa kabila. Okay. Tapos yung high and low niya, mag-aabang na lang ako ng wire. Iaabang ko yun dito. Dito ko ilalagay yun. Yan, ano lang dito, naka-standby lang. Katulad nung ginawa ko dun sa isang Grandia din na ganito, na kinabitan ko ng projector, na hindi ko pa napapagana din yung high and low. Ngayon, tinestingan ko dito, wala talaga yung connection ng high and low niya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga na-trace. Ngayon, maglalagay na lang kami ng switch. Okay? So yun, ikakabit ko na muna yung pag-light. Tapos iabang ko dito. Ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-wiring. Papunta dyan. Standby na wire. Okay, naisalpa ko na yung isa, mga boss. Ayan naman ang ginawa ko. Sa halip na nakapasok doon sa loob yung pinaka-bracket niya, nasa labas na yan. Itong tornilyo na to, ito yung nakalagay dati dito. Tapos ito naman, nagkuha na lang ako ng additional na tornilyo, tapos spacer, washer. Yan, washer sa labas, spacer sa loob. Yung 12 na nut. Yan, ganun lang Tapos yan sa labas na yan, parang ganito. Itong kabila, nagbutas lang ako nag-drill lang ako dyan para may pasok lang itong tornilyo na to. Yan, okay. Same tornilyohan pa rin. So, pagka ibabalik natin yung stock, same pa rin yun, walang mababago dyan. Okay? So, ganito yun. Yan, nasa labas lang siya lahat. Okay? Kung kaya nyo dukutin dito, pwede rin naman, pwedeng dukutin yan. Pero ako kasi, binaklas ko na kasi maglilinya pa ako ng wire papunta dito. Maglilinya ako ng wire papunta dyan. Makikita ko sa inyo mamaya. Pero ganito ang setup niyan. Tignan nyo dito sa labas sa... Yan ang itsura niyan. Okay? So, dito naman ang itsura sa loob. Yan. Okay? So, yun. Kakabit ko na rin yung isa. Pakita ko sa inyo kung paano. Okay, pakita ko sa inyo kung paano. So, ito yung natin. Kuha lang tayong washer. Lagay natin sa tornilyo. Tapos, una nating ikabit ay itong sa ibabaw. Yan. Tapos, ilagay natin yung 12 na nut. Tapos, pa ganito. Yan. Tapos, ikapit muna natin tong isa, pinakang suporta. Pero wag muna natin ihigpit. I-thread muna natin yan. Okay? So, meron na siyang nakakapit na nut or na thread. Ito naman sa ilalim. Ilagay din natin yung spacer na nut. Yan. Pero iti-thread lang natin. Pero hindi pa natin siya ipifix. Yan. Pagkatapos nun, ito naman. Sa labas na natin ito tornilyo. Oops! Ang ganyan lang. Pagka naitama na natin yon, tapos dito sa ilalim, pagka na-fix na natin lahat yan, yan, pwede na nating i-full thread yan.
kumbaga sana i-fix na natin. Okay. So ayun, ayos na. So yan mga boss, yan yung finish natin. Yan, ganun lang. Tapos ito, pwede pa natin i-adjust yan up and down. Itong pihita na to. Yan, ganyan ang mga position niya. Sa halip na nakapasok doon sa loob, nasa labas na siya lahat. Yan. Ganyan ako mag-setup ng projector light. Yung iba naman, kaya pang ipasok doon kasi mahaba yung ano niya eh, yung cover niya. Ayan, makikita nyo naman yun. Yung iba, pwede na nating ipasok doon. Pero itong GPN nasa labas siya. Pero pwede pa rin. Ayan, kasya pa rin yan. Okay, yung isa, all goods na. So yun, ayusin ko na lang yung wiring. Ito naman, plug and play siya. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Okay, ganito naman ang ginawa ko mga boss. Naglinya na ako ng additional 2 wire with connector socket para dito sa high and low niya. Ayan. Yung spotlight, itong puti, sinama ko na rin sa high and low switch niya na gagawin ko. Ayan. Naglinya ako niyan, 2 wire, papunta dito. Pagdating dito sa gitna, dito sa mga connector socket na ito, nilagyan ko rin siya ng additional connector socket. In case na baklasin yung bumper, isang bunot lang din siya ng socket connector. Pagdating dito, same lang din dun sa right side, connector socket pa rin yan. In case naman na baklasin itong itong ating pag-light assembly, connector socket din lang siya. Bubunutin natin lahat yan. Okay? So, naka-standby na yan. Yan, nakalinya yan dito. Yan, pagdating dito, ganun din. Yan, full goods na yan. Tapos dito, kapag ka nakakuha na tayo ng switch or kung ano mang plano ni boss, naka-standby na yan dyan. Yung para sa high and low noon. Okay? 2 wire yan, negative, positive. Kung anong kulay nito, siya ding kulay dito. Kahit pa sabihin natin walang polarity itong ating high and low dito, ginamit pa rin natin yung black eye sa negative at pink positive. Yan. Pero sabi ko nga sa inyo, walang polarity yung ating pinagtapan dito. Okay, pero sundin pa rin natin yung black and pink niya is negative positive. Yan. Okay, so yan. Titestingin ko na lang to kasi plug and play naman dun sa socket niya. Dudublihin ko lang ng ito, lalagyan ko ng tape. Tapos iaayos ko na itong balas niya dito sa gilid. Okay, so ayan, malapit na ito. Okay, na-imis ko na yung mga wiring mga boss. Ayan na. All goods na ito. Tapos dito sa kabila, ganun din. All goods na yan. Naka-tape na rin yung socket niya. Ayan. So, isasalpak na namin ito yung bumper at matesting na namin yung pag-light. Yung pag-light lang muna matitesting natin, pero yung high and low ay to follow pa yan. Okay? So, isasalpak ko na muna yung bumper. Okay, naisalpak ko na mga boss. Naisalpak na namin. So, ayan yung itsura niya. Tapos dito, basta ibabalik nyo lang itong mga to. Yan, ito lang naman at itong 2 socket connector. Tapos itong standby natin para sa high and low. Sasabit ko lang yan pa ganyan. Yan, safe na yan dyan. Standby lang yan. Tapos dito, all goods na yan. Tapos sa kabila. Yan, ito yung sa kabila. Wala namang ano dyan, wala namang mababago dyan. Kasi saglit lang natin ipasalpak yan. Yung mga tornilyo lang, kailangan maibalik natin ng ayos lahat yan. Okay, sa ilalim, all goods naman yan. Okay. So, mamaya ko na titestingin. Ito ang itsura niya. I-adjust ko pa sa baba yan. Ibababa ko pa ng kaunti. At tinesting ko kanina ay medyo mataas. Pero yung alignment niya, yung level niya, okay naman. Yan, okay. So, kapag ka nakakuha na kami ng switch para dito, yan, para dito. Yan, mahalin lang dito dyan. O kaya dito or dito. Pero palagay ko dito maganda eh. Yan. Pagka nakakuha na kami ng switch noon, ang kakalasin ko na lang sa susunod ay itong grills. Or yung ibabaw dito sa ibabaw. Ito. Yan. Madudukot ko na yan dito. Tapos magpapalinya na lang ako ng wire papunta dito. Papasok dun sa loob. Okay? So, ayun. Okay na ito. Bubuuhin ko na lang yung mga mga bumper or yung mga tornilyo. Hindi naman kayo magkakamali dyan. Ayan, yung clip dito sa gilid. Ito yung sa ilalim. Ito yung sa ibabaw. Tsaka ito yung dun sa ilalim sa tornilyo. Okay? So yan, bubuuhin ko na muna.
Okay, naisalpa ko na lahat mga boss. Mapera lang yung ibabaw at may sasabihin pa ako sa inyo. So dito, all goods na yan. Hindi pa pala, meron pa pala ditong isa. Pinakahuling clip. Yan. So okay, all goods na yan. Pati sa ilalim, pati yung mga clip na tinanggal ko, ito, naibalik ko na, pati yung dito. Yan. Basta may mga ano kayo, may mga tornilyo kayo, may mga palatandaan ko kayo kung halimbawa, katulad nga dito, sa ibabaw, sa ilalim, sa gilid, yan, basta ganyan. Hindi kayo makukulangan ng tornilyo dyan. Okay? So, yan yung ating projector light. Yun yung kabila. Okay? Tapos, yung tornilyo dito sa ilalim, all goods na rin yan. Yan, kung mapansin nyo. Pati dito sa gilid. Yan, okay na din yan. Tapos dito, ito yung sinasabi ko sa inyo, iniabang ko na wire. Yan, ito. So, ang kakalasin ko lang dyan sa susunod, itong ibabaw na to. Yan yung sinasabi ko sa inyo lagi na kapag kaganyan sistema ng pagkakalas ng bumper at halimbawa, hindi nyo pa nakuha yung ibang mga pyesa, mag-standby na agad kayo dyan. Katulad dito, 2 wire yung nilagay ko. So, maalin man dyan yung gamitin nating switch, negative man or positive, 2 wire yung nakaabang dyan. So, maglilinya na lang ako dyan mula dito. Connector socket pa rin naman yan. In case nakalasin ng bumper, i-unplug lang doon sa socket na nilagay ko. Yun, yung socket na yun. Yan, yung white na yan. So yun, magpapagapang na lang ang wire dito papunta doon sa loob para mailagay natin yung switch. So kung ano naman yung maging output ng switch na yun, kung positive or negative, madali nang laruin yun dito sa ating switch na gagamitin. Kung halimbawa positive ang gamitin natin, yung isang wire para sa ground, ikapit lang natin dito sa tornilyo. Or dito, maalin lang dyan. So, madali na yon. Yan yung purpose, bagay standby mode lang tayo dun sa wiring na gagamitin natin. Or, para dun sa high and low niya, gagamitan natin ang switch. So, yun. Ilalagay ko lang to tapos magte-testing na tayo. Okay, at dahil tapos na lahat mga boss, ayos na ito. Na-cover ko na yan. Pati doon sa ibabaw, yung standby na wire natin, naandyan na. All goods na yan. So, testing na lang natin. Okay, testingin na natin yung pag-light. Pag-light lang ang matitesting natin dito ha, at wala pa yung high and low. Okay, yan yung liwanag ng pag-light natin. Okay? So yan, makikita nyo naman yan. Mas malakas siya kaysa doon sa stock na pag-light. Pakita ko lang sa inyo ha. Okay, ito yung LED natin o projector light. Yan. Okay. So dito, check natin. Yun o. Check natin dun sa liwanag niya sa pagkasakalye. Yan yung pag-light natin. Check natin dito sa loob. Kung kita ba. Okay. Kita nyo ba? Check natin. Yan yung liwanag niya mga boss. Daytime pa lang yan. Okay. Ayan o. So ayun. Ayos na ito. Toyota Hiace Super Grandia. Installation lang ng projector pag-light. GPNE. Yan, okay. So ito yung stock niya. Pakita ko lang sa inyo. Yan yung stock niya. Sabi ni Bossing ay itatabi lang niya. Yan yung stock. Yan, pag ganyan yan. Ito yung pangkanan. At ito naman yung pangkaliwa. Okay, ito yung GPNE natin. Okay, so patayin ko na muna ito. Ayan yung liwanag niya mga boss. Ayan. Sa susunod dito, ilalagay ko na lang yung switch niyan. Okay. Yan yung ilaw natin pagka naka-off ang ilaw or yung pag-light. Check natin dito. Okay. So, ayos na ito. Thank you.